Sa nasabing pagdiriwang ng kaarawan ng senador mamaya, naimbitahan si Bryce bilang anak siya ni Felipe Cruz at kabilang ang nasabing senador sa samahan ng mga sindikato na siyang pinamumunuan ngayon ni Bryce. Matalik na kaibigan ni Bryce ang senador, kaya hindi pwedeng hindi siya pumunta mamaya. Nilaan niya talaga ang araw na to para magpahinga maghapon dahil tiyak na magandang inuman mamaya sa nasabing party. Malawak ang kwarto ni Bryce. Purong puti ang pader at kurtina niya at eleganteng mga disenyo na nakaka-relax sa mata. Kung tititigan ng kwarto, ay akala mo naka-play ng disenyo. Sa bandang dulo nito, doon makikita ang mga ilang larawan ng babae na nakadikit sa pader. Mga stolen shots na kuha sa malayo at malapitan. May ilang blurred at may ilang namang sobrang linaw. At makikita mo talaga ang natural na kagandahan ng naturang babae sa larawan. Ang babaeng nasa larawan ay si Elizabeth. Ang hindi alam ng ilan ay may isang tauhan siyang nakapasok bilang manilbihan sa mansyon ni Lorenzo. Ito ang palihim na kumukuha ng litrato kay Elizabeth at siya nagpapadala sa kanya. Bukod sa larawan na nakadikit sa dingding, mayroon ding mga litrato si Elizabeth sa cellphone niya. Isang damakmak na stolen shots na siyang tinitingnan niya gabi-gabi. Mga larawan na nagpapasaya sa kanya. Napakaganda mo talaga, Elizabeth. Hindi na ako makapag-antay kung kailan ka mapapasakin. Ako ang magmamahal sa'yo ng totoo. Ako ang makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan na kailanman ay hindi mo naranasan kay Lorenzo o sa kahit sino. I miss you already. I hope na magkita tayo sa party mamaya. Wika ko habang kinakausap ang tinitingnang mga larawan. Samantala, excited din si Elizabeth na mamili ng susuotin niya para mamaya sa party. Kasama niya ang isang bodyguard, driver na nagtungo sa mall. 3 klase ng damit ang kanyang binili at pamimilian. Bumili rin siya ng karagdagang make-up dahil gusto niya taga maging proud sa kanyang asawa. Gusto niyang palagi maganda sa paningin ng asawa niya, kaya naman pag uwi ng bahay ay agad na niyang tinawag ang isang katulong para samahan siya at tulungang magsukat sa kwarto. Agad niyang inunang sukatin ng kulay itim na dress. Masaya-masaya siya habang tinitingnan ng sarili sa harapan ng salamin. Pagkatapos ng itim, ay muli niya itong tinanggal at sinubukang namang isuot ang kulay puting dress. Dahil pareho naman silang babae, ay walang mali siya sa kanya na magtanggal ng suot sa harap nito. Sa puting dress, kinailangan niyang tanggalin pati ang suot niyang bra, dahilan para lumantad ang kanyang pinagpalang hinaharap. Muli, ay masaya-masaya siya na pagmasdan ang sarili. Suot ang puting dress. Riza, nalilito ako. Pareho magandang itim at puting dress na to. Ano sa tingin mo? Tanong niya sa nasabing katulong. Kahit alin po dyan ay maganda at bagay sa inyo. Dahil maganda po kayo at magandang hugis ng katawan nyo. Subukan niyo rin pong isukat yung pula naman. Sagot naman ni Riza. Kunwari itatahitahimik lang, pero palihim na binibidyohan si Elizabeth. Si Riza ang tauhan ni Bryce na siyang nagpapadala ng mga larawan ni Elizabeth. Sigurado malaking ibibigay sa akin ni boss nito? Sa isip-isip ni Riza. Sa pagkakataong to kasi, ay kitang-kita sa video ang walang saplot na perpektong katawan ni Elizabeth. Maganda rin ang isang to. Hindi talaga ako makapamili. Saad ulit ni Elizabeth matapos isukat ang huli niyang biniling dress. Patuloy pa rin sa pag-video si Riza. At nang sa tingin niya ay sapat na mga nakuhanan niya, ay pinadala na yon kay Briza. Umakto si Riza na parang wala lang. Sinamahan niya maghapon si Elizabeth hanggang sa pag-aayos nito ng sarili para mamaya. Si Bryce naman ay nabuhay ang kasangga matapos mapanood ng sinend sa kanya ni Riza. Ina-expect niya na stolen shots lang ulit ang papadala nito, kaya naman nagulat talaga siya matapos niyang i-play ang naturang video. Mukha pa lang ni Elizabeth ay halos mabaliw na siya dito. What more pa ngayon na malinaw niyang nakita sa video ang kabuuan ng katawan ni Elizabeth. Mula sa hinaharap at lahat-lahat, oras mismo itinawag si Bryce ng pangangailangang makaraos habang pinapanood ang video. Hindi na ako makapaghintay na makadalo ka, Elizabeth, at marinig kong pagsigaw mo sa pangalan ko. Your body was perfect as your face. I love everything about you. Hindi na ako makapaghintay.
Gusto ko matawag na sa akin ka. Mas lalong umigting ang pagkagusto ni Bryce kay Elizabeth. Hindi niya alam kung paano, but he's willing to do anything to get Elizabeth from Lorenzo. He is obsessed. Sa dami ng babae nagkakagusto sa kanya, pero yung pagmamayari pa ng ibang nagustuhan niya, lalo pa ngayon, yung pulang dress ang napili na suotin ni Elizabeth ngayong gabi. Tapos na rin siya mag-ayos ng sarili. Simpleng make-up at simpleng accessories, pero lalo siyang gumanda. Kinulot niya pa ang laylayan ng kanyang buhok at niladlad ang kanyang bangs na hanggang tapat ng kilay. Kahit siya hindi makapaniwala at nagawa niyang ayusan ng sarili na mag-isa. Handa na siya at inaantay na lang niya ang pagdating ng kanyang asawa. Speaking of Lorenzo, minuto lang ang binilang at dumating na ito. Sa pagmamadali niya, ay hindi na niya nagawang lingunin ng asawa. Diretso na kaagad siya sa banyo para maligo. Pagkatapos doon ay nagbihis na rin at saglit na nag-ayos ng sarili. Nang pagkakita niya kay Elizabeth, ay halos maiwan na nakangangang kanyang bibig sa pagkamangha. Wow! What the? Bakit sobrang ganda mo ngayon? I mean, you're stunning. Huwag ka na lang kayang sumama. Wika ni Lorenzo. Nilapitan niya ang asawa at hinalikan ang balikat nito. Mahal naman eh. Hindi pwedeng hindi mo ko kasama. Wika ni Elizabeth habang nakikiliti sa ginagawa sa kanya ni Lorenzo. Sinabi ko lang na mag-ayos ka. Hindi ko sinabing magpaganda ka ng sobra. Bahagyang inilihis ni Lorenzo ang suot ni Elizabeth na tube dress. Dahilan? Para kumawalang hinaharap nito. Hindi nakapagpigil si Lorenzo at agad siyang sinalakay. Mahal, mamaya na yan. Aalis na tayo. Parang ayoko nang pumunta. Gusto ko dito na lang tayo. Gustong-gusto ni Elizabeth na pinupuri siya ng kanyang asawa. Sa tuwing pinaparamdam nito ang pagmamahal sa kanya at init ng kanilang pagsasama. Magkahawa kamay silang lumabas ng kwarto at bumaba. Habang pababa sila ng hagdan, ay nakita ni Elizabeth na nakatingin sa kanilang isang katulong, si Myrna. Tingin na hindi mawari kung anong ibig sabihin. Kawawa naman si Senyorita Elizabeth. Wala siyang kaalam-alam na niloloko siya ng asawa niya. Hindi ako ang tamang tao para magsabi sa kanya ng panloloko ni Sir Lorenzo at ni Ma'am Cassandra. Sana lang talaga, hindi na bumalik pa si Ma'am Cassandra para hindi na masaktan si Senyorita. Sa isip-isip ng kasambahay, si Myrna ang katulong na nakakita na mainit na ginagawa ni Lorenzo at ni Cassandra. Gustong-gusto niyang sabihin kay Elizabeth ang nakita niya. Pero ayaw niyang mawala ng trabaho. Pinagbantaan siya ni Lorenzo na tatanggalin kapag nagsalita siya. Hanggang nakasakay na ng kotse sina Elizabeth at Lorenzo, inisip pa rin ni Elizabeth ang klase ng tingin na ibinigay sa kanya ng katulong. Para may ibig tong sabihin na hindi niya mawari kung ano. Na makarating sila sa venue, ay doon na siya natauhan. Matapos silang batiin at kamayan ng isang nakakakilala at mga kaibigan ni Lorenzo sa negosyo. Talagang natawag nila ng pansin ang mga taong naroroon sa kanilang pagdating. They all look good in their outfits. Lorenzo is so hot and Elizabeth is absolutely beautiful among them all. She has a pretty face, perfect shape of body, and pair of legs that everyone can lure off. At isa na doon si Bryce. Nakatayo siya mula sa malayo at naiinis dahil hindi niya makita na maayos si Elizabeth dahil naharangan ng tao. He wants to pull her out of the crowd and take her. He wants to be Elizabeth tonight, but Lorenzo, her husband, is with her. Bryce is so annoyed because all he can do now is to look at them. For now, hanggang nagsimula na rin ang party to na mayayaman kaya puro kamustahan at yabang ang maririnig sa karamihan. Ang ilan naman ay nagsimula ng kumain at ang ilan naman ay umiinom na. Sa party, naghanda ang senador ng munting programa kung saan ay may mga inimbitahan tong sikat na artista at banda na magpa-perform at mag-entertain sa mga bisita. Si Bryce ang nagsisimula ng uminom. Tinitingnan niya ang mag-asawa na siyang kumakain naman ngayon at kausap ang senador. Naisip niya na lapitan ang mga ito. Bago niya gawin yon, ay may naisip siyang magandang plano.
Hello? Tinawagan niya si Cassandra at may naisip siyang magandang gawin. Tawagan mo si Lorenzo ngayon. Kunwari gusto mo makipagkita. Kunwari doon kayo magkikita sa malayong lugar. Huwag mo siyang bigyan ng ibang choice. Sabihin mo ngayon yung kailangan magkita. Pero hindi ka naman talaga pupunta. Gusto ko lang siyang salisahan ngayon. Pumunta na si Breeze sa kinaroroonan ng mag-asawa at ng senador. Bigla siyang naupo sa bakanting upuan at nakipagkwentuhan. Ilang sandali pa ay biglang tumayo si Lorenzo at nagpaalam na sasagot lang ng tawag. Pagbalik nito ay bigla lang nitong niyaya si Elizabeth na umuwi. Really, Lorenzo? Halos kakarating nyo lang ah. Sino ba kasi yung tumawag sa'yo at bigla ka nalang nag-aayang umuwi? Hirit ni Bryce sabay tingin sa senador. It was nothing with the caller. We just need to go, Senator. Babalik kami agad. Palusot nito. No, isa kayo sa mga bisitang gusto ko makasama ngayong araw na to. Huwag muna kayong umuwi. Sige ka, baka magtampo ko sa inyo. Hirit naman ng senador. Saka hindi pa tapos kumain ng asawa mo. Ang mabuti pa, iwan mong asawa mo dito para siguradong babalik ka. Ako ang bahala sa kanya. Napatingin sa orasan si Lorenzo. Masyado matatagalan ang pagbabalik niya kung iiwanan niya si Elizabeth rito. Isa pa, ayaw niyang ipagkatiwala kahit kaninong asawa niya. Lalo pat alam niyang nasa paligid lang si Bryce. Ayaw niya talagang iwanan ng asawa niya, kaya lang napilitan na rin siya sa huli. Matapos niyang mabasa ang text ni Cassandra, kapag hindi ka pumunta ngayon, hindi mo na makikita ang anak natin habang buhay. Elizabeth, you stay here. Babalik ako agad. Sa kabilang banda, umalis na rin kalaunan ang senador at tanging si Elizabeth at Bryce na lang ang naiwan sa lamesa. Ito ang gusto niyang mangyari. Ang masolo si Elizabeth. Kamusta? Lalo kang gumanda sa suot mo. Salamat. Okay naman ako. Ikaw, kamusta? Anito sa kanya. Hindi ako okay? Bakit naman? Yung babaeng nagugustuhan ko pag mamayari na ng iba. Hindi nakakibo si Elizabeth sa aking sinabing pahaging. Sa halip ay dinampot nito ang baso na nasa gilid ng kanyang plato at ininom. Nakita ko na napaitan to sa iniinom. Sorry, akala ko juice, wine pala. Ano nga ulit yung sinabi mo? Anito muli. May nagugustuhan kang babae pero pag mamayari na ng iba? Bakit naman ganun? Bakit? Napipigilan ba kung kanino lang dapat tumibok ang puso? Natawa to sa sinabi ko. Seryoso ba? Parang hindi ako sanay ng ganyang kaseryoso magsalita. Seryoso ako, Elizabeth. Seryosong seryoso. Okay. Sino naman yung babae na yan? Anito. Hindi ko pwedeng sabihin ng pangalan dahil baka malaman niya. Mahal kasi nito yung asawa niya. Kaya ire-reject niya lang yung nararamdaman ko. Hani ako rito. Kung ganun, ikaw ang lugi. Bakit hindi mo subukan na magmahal ng iba? Gwapo ka naman at malakas ang apil. Panigurado makakahanap ka pa ng iba. Ayoko ng iba. Naiinis ako dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Elizabeth na niloloko lang to ng asawa nito. Na habang kasal sila, ay may nabuntis tong iba. Na hanggang ngayon iniloloko pa rin to ng asawa nito. Ayokong diretsuhin si Elizabeth dahil ayoko siya masaktan. Hala, ibig sabihin, kilala mong asawa na babaeng nagugustuhan mo? Ang sama pala niya. Kawawa naman yung babae kung ganun. Kasal sila, pero may nabuntis ng iba yung lalaki. Anito, ano sa tingin mo maganda kong gawin? Kailangan mong ipaalam sa kanya na may babaeng asawa niya. Walang babae ang deserve na lokohin. Gustong gusto ko na sana. Kaya lang baka isipin niya na sinisiraan ko lang ang asawa niya. Iintayin ko na lang na mabuking ang totoo. Ikaw ang bahala. Maiba tayo, Bryce. Umalis na sa bahay si Cassandra. Ang paalam daw kay Lorenzo uuwi na probinsya. Alam mo ba? Tanong nito. Hindi ko alam. Ang alam ko lang buntis si Cassandra at pananagutan na siya na nakabuntis sa kanya. Wow! That's good news! Kawawa naman kasi si Cassandra. Kailangan taga niyang panagutan na nakabuntis sa kanya dahil kawawa naman yung baby.
Sinabi mo pa. Naging mahaba ang gabi para sa aming dalawa. Ang bugok na si Lorenzo, hanggang ngayon bukog pa rin. Makikipagkita to sa wala. Nag-e-expecto ng anak na wala naman nga. Sa haba na naging kwentuhan namin ni Elizabeth, naparami to ng inom ng wine. Habang ako ay todo alalay rito. Agad ko siyang nasapo ng sandaling tumayo ito at nawala ng balanse. Sorry, nakarami na ako. Nasaan na ba kasi si Lorenzo? Anong oras na? Sa tingin mo babalik pa siya? Ani ako rito. Oo, babalikan ako nun. Kaya lang nahihilo na ako. Hanggang sa malapit na matapos ang party, wala pa ring Lorenzo na dumadating. Nagngungudngod na sa lamesa si Elizabeth, kaya nagdesisyon na akong ihatid to sa bahay. Binuhat ko siya at isinakay sa sakyan. Wala akong kahit na anong ginawang masama sa kanya. Hindi ko sinamantalang pagkalasing niya, kahit na gustong-gusto ko ng sakupin na mapupulan itong labi. Hanggang ngayon ay nasa sasakyan ko pa rin siya at nandito kami sa loob ng bakuran ng mansyon. Sa madilim na bahagi, iniantay ko si Elizabeth magising at masaya na ako na mahaba ang oras na nakasama ko to. Hanggang sa nagising na nga ito, nagulat pa ito na mukha kong nabungaran. Bryce, bakit ikaw yung kasama ko? Anong oras na? Si Lorenzo, hindi ba siya bumalik? Sunod-sunod niyang tanong. Relax, nandito na tayo sa inyo. Hindi ka na kasi binalikan ni Lorenzo, kaya naisip kong ihatid na kita sa inyo. Hindi na kita ginising dahil maganda yung tulog mo. Ganun ba? Sige, maraming salamat. Baka na dyan ang asawa ko. Parehong nasopresa ang dalawa sa sumunod nilang nakita. Pababa na sana si Elizabeth sa kotse ni Bryce nang bigla siyang natigilan dahil dumating na rin ang sasakyan ni Lorenzo. Hindi muna siya bumaba dahil para sa kanya ay baka pag-isipan na naman siya ng hindi maganda ng kanyang asawa, sila ni Bryce. Sino yung kasama niyang dumating? Mahinang bulong niya. Maliwanag niyang nakita ang pagkatapos bumaba ng pinto ni Lorenzo ay pinagbuksan nito ng pinto ang isang babae. Hindi maaninag ang mukha, pero alam nilang babae. Doon pa lang sa nakita niya na kung paano alalayan ni Lorenzo ang nasabing babae papasok sa mansyon, ay agad na siyang nakaramdam ng selos. Anong ibig sabihin nito? Sino yun? Bakit may kasamang babae si Lorenzo? Ang mga ito bang magkasama buong gabi? Ito ba yung pinuntahan ni Lorenzo? Kaya hindi niya na ako nabalikan sa party? Akmang bababa muli siya ng sasakyan, pero sa pagkakataong to ay pinigilan siya ni Bryce. Hinawakan nito ang kamay niya at nakiusap. Huwag ka munang bumaba. Tinabig niya ang kamay ni Bryce at galit na sinagot. Bakit? Bakit hindi? Ang asawa ko may inuwing babae sa pamamahay namin. Tapos sasabihin mo huwag akong bumaba? Wala nang nagawa si Bryce na magpumilit na bumaba si Elizabeth. Malakas ang kutob niya na si Cassandra iyon. Hindi inaasahan ni Bryce na totoo makikipagkita si Cassandra kay Lorenzo. Dahil ang usapan nila ay papaasahin lang si Lorenzo. Hindi niya alam na napag-usapan ng dalawa. Pero natutuwa siya dahil bumabawi si Cassandra ngayon. Tinutulungan pa rin siya nito mapaghiwalay ang mag-asawa. Nagtitiwala siya kay Cassandra. Nagagawa to ng eksena ngayon kung saan matutuklasan na ni Elizabeth ang lahat. Hindi umalis sa mansyon si Bryce dahil malakas ang pakiramdam niya na may mangyayaring hindi maganda. Hanggang sa nakapasok na nga si Cassandra, mabibigat ang bawat hakbang ni Elizabeth papasok hanggang sa pag-akyat ng hagdanan. Sa dami ng kwarto na naroon, ay kung bakit doon siya dinala ng mga paa niya sa guest room. And guess what she saw? Nakita niya lang naman na magkayakap ang dalawa. Nakatalikod si Lorenzo at si Cassandra naman ang nakakita sa kanya. Hindi man lang to natinag o bumitaw man lang kay Lorenzo mula sa pagkakayakap. Sa halip ay may sinabi pa to na hindi niya nagustuhan. Salamat dahil concerned ka pa rin sa magiging anak natin. Akala ko si Elizabeth nang pipiliin mo kaysa sa amin na magiging anak mo, Lorenzo. Hindi madali sa akin na magtiis kahit na alam ko sa aming dalawa. Ako yung nauna. Titiisin ko, Lorenzo, alang-alang sa anak natin.
Wika ni Cassandra habang magkayakap sila ni Lorenzo. Salamat Cassandra. Salamat dahil naiintindihan mo ko. Sagot naman ni Lorenzo. Pero para kay Elizabeth, hindi niya naintindihan ang nangyayari at hindi niya kayang intindihin na makita magkayakap ang dalawa habang may pinag-uusapan ng mga itong anak. Anong anak? Ibig bang sabihin? Anak ni Lorenzo ang batang pinagbubuntis ni Cassandra? Aniya sa kanyang isip. Nakatayo pa rin siya habang nakatingin sa dalawa. Umiiyak ang puso niya at walang nakakarinig noon. Para bang nawala siya sa sarili. Kusang tumulo ang luha niya at hindi niya alam kung paano kukumprontahin si Lorenzo. Kung magwawala ba siya o ano, hindi niya alam. Hindi magsing-in sa kanya ang lahat. At ang masama pa, nakita niya ang paglapat ng mga labi ng dalawa. Ipinakita ni Cassandra sa kanyang hinahalikan nito si Lorenzo at hindi ito tumututol. Hindi alam ni Lorenzo nang nasa likod lang niya si Elizabeth. Mga walang hiya! Mga taksil! Elizabeth walk away. Hindi niya kayang makita ang ginagawa ni Lorenzo. Ngayon niya naisip ang posibleng ginagawa noon ng dalawa sa loob ng library. Wala siyang kaalam-alam na may relasyon ng mga to. At kaya pala ganun ang ugali ni Cassandra ay dahil may pinagmamalaki pala talaga to. Nakita niya na naroon pa rin ang sasakyan ni Bryce. Sumakay siya rito at ihiling na ilayo siya rito. Ilayo mo ako dito. Dalhin mo ako sa sakay ng bus. Please. Bakit? Ano ba nangyari? Tanong ni Bryce. Huwag mo nang tanungin. Please Bryce, ilayo mo ako rito. Please, ayoko na.